Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na manghangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. May mga pusong puno ng kagalakan at pag-asa sa isang Diyos na mapagkalinga. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumainyo rin. Hinihingi ang panalangin ng ating banal na santo na San Jeronimo sa araw na ito. Atin pong idalangin ang kapakumbabaan sa gitna ng ating galing, katayugan, sa ating lakas, kagaya ni San Jeronimo, buong kababaang loob tayo na dumulog sa Diyos. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong katawan, ikaw po ang aming ulo. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon,
10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihahin. Lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Batang pari pa po ako, siguro po ako'y 3 taong pare nung nangyari ang isang trahedya sa akin. Na habang ako ay naglalaro, badminton, nung time na yun, naputol yung aking ligament sa tuhod. Yung ligament ay malaking parang elastic, na ligament, ang Tagalog ligament. Ito po yung nagdudugtong o
tumatali sa tuhod natin para hindi siya kumawala. So ito yung nakabalot na gano'n, no? Para siyang support, elastic support. Aba, ang bata-bata ko pa po noon. Naputol yun. So ibig sabihin po, ang tuhod ko magalaw. Dumadaplis-taplis na ganoon. Nung mabalitaan ko po yon mula doon sa resulta ng aking MRI, no? Parang gumuho ang mundo ko. Sabi ko, batang-bata pa ako, ano mangyayari sa buhay ko? Malulumpo na lamang ba ako? Hindi na ba ako makapaglalaro ng mga gusto kong sports? No? Hindi na ba ako makakalakad ng maayos? Paano na ako? Parang gumuho ang mundo ko. No? Pagkatapos ko pong makita iyon, ako ay kinausap ng doktor, na rehab doctor. No? Ang sabi niya sa akin, Father, wag kang mag-alala. Dahil nalaman niya yung aking paraang kalungkutan. Ano? Huwag kang mag-alala, Father. No? Lalagyan natin ng remedyo yan. No? Kukuha tayo ng isang bahagi ng katapaan mo, ipapalit natin dun sa naputol na ligament at lalagyan natin ng screw. Ayan, ano? Sabi, huwag kang mag-alala, Father. No? I-rehab natin yan. Rehabilitation. I-rehab natin ng ilang buwan yan, Father. At huwag kang mag-alala, babalik yan. So bagamat ako'y hindi pa malinaw sa akin, so dumaan ako doon sa operasyon, binuksan ang tuhod ko, no? Pinalitan yung spare parts na ngayon, niniscrew, at nagsimula yung ilang buwan na pabalik-balik ka sa ospital dahil hi-rehab siya. No? Hulaan niyo kung anong naging resulta. No? Ang resulta, naibalik, no? ng 100% yung lakas ng aking tuhod. Kasabay nun ay nabalitaan ko na may mga atleta talaga, basketball, international athletes ng mga soccer, football, sumusobra pa sa 100% na ibabalik. More than 100%, mas tumitibay pa. Ano ang naging susi po doon? Yung tinatawag na rehabilitation. No? Dahil may mga kasama kapareho kong kaso, pagkatapos maoperahan, inayos, pero hindi nag-rehab, kinatamaran. Kasi medyo, kailangan pasensyoso ka eh. Linggo-linggo, 2 beses, pupunta ka doon sa ospital, no? Ang naging susi po niyan, yung rehabilitation. No? Tingnan po natin ang ating katawan. Yung katawan ng tao, yan, mula ulo hanggang paa. No? Kapag nagka-diferensya po ba yung bahagi ng ating katawan, ito po ba ay itinatapon agad natin? At tingin po ninyo. Meron bang ganon? Kunyari, naging dry hair ka o nagkaroon ka ng pangit na buhok, tinatanggal mo na ba agad ang buhok mo? O yung kamata mo, bigla na lang naduling ka o kaya lumabo, ano gagawin mo? Wala nang saysayan, tanggalin na natin yan. Iba to, itapo na lang natin. Di ba? O kaya nagkaroon ka ng operasyon sa balakang. Nagkaroon ka ng operasyon sa kamay. Pinuputol na ba agad natin, tinatanggal at itinatapon? Disposable ba yan? Disposable? No. Ito ay ating nire-rehabilitate. No? Sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan, ito ay binibigyan ng bagong buhay, ng bagong simula. Parang ngipin, mamaya pupunta ako sa dentista ko. No? Yung ngipin ba natin, pag nagkaroon yan tartar, tinatanggal agad? Pag nabulok ba yan, tinatanggal ba agad yan? Hindi. Marinig natin yung ating mga dentista, susubukan po nating iligtas ang ipin natin. So hanggat hindi agad pinubunot yan. No? Minsan nililinis, tinatanggal yung tartar, o kaya kung malalim na, lalagyan ng crown para ito ay magkaroon ng bagong buhay. Ano po ibig kong sabihin? Sa katawan na lamang ng tao, mababanaag po natin kung ano ang kalooban at paraan ng Diyos. Ano ang paraan at kalooban ng Diyos? Ang kanyang paraan ay tinatawag nating rehabilitation. Rehabilitation, inaayos at binibigyan ng bagong buhay. Ngayon,
Bakit ko po naitanong ito? Tingnan niyo po yung sa Ebanghelyo. Napakahalaga. Nang si Jesus ay papunta sa Jerusalem, nadaan sila sa isang bayan ng Samaria. Ito po ay isang bayan ng mga Samaritano, ibig sabihin, hindi po Hudyo. Alam naman natin yung mga Hudyo at Samaritano, may konting alitan yan. No? Kaya nung malaman ng mga taga-Samaria, mga taga-Samaritano, dumarating si Jesus at doon maninirahan pansamantala, bago pumunta doon sa Jerusalem, ano ang naging pagtanggap ng mga Samaritano? Malamig. Hindi siya welcome. Hindi siya tinanggap, no, ng bayan na iyon. Ito kanyo. Nakakita ng mga alagad. Alam niyo naman yung mga alagad, medyo marurunong na yan no? Medyo may konting reputasyon na yan May konting confidence lumapit sa Panginoon. Panginoon, itong mga taong ito, hindi tayo tinatanggap. Hindi po kayo tinatanggap. Gusto niyo po ba pababain natin ng apoy para sunugin, tupukin sila? Wow, no? Grabe, ha? Gusto niyo po ba exterminate natin sila? Burahin natin sila, no? Sa ibabaw ng mundong ito. Ayan, ano? Ano sagot ng Panginoon? Alam niyo ba kung anong espiritu ang sumasa inyo? No? Ano ba nangyayari sa inyo? Ang sabi ng Panginoon bigla, naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak, ikondena, burahin sa mundong ito ang mga tao, kundi upang iligtas. Iligtas. Siguro ang unang masasaktan sa pangyayaring ito, si Jesus, siya ang bossing Siya ang unang ma-offend. Pero yung mga alagad niya, medyo tumaas-taas na yata ang kanilang ego at agad gusto lang ilagay sa kanilang mga kamay ang buhay ng mga taga-Samaria o Samaritano. Pero maliwanag yung sinabi ng Panginoon. Naparito ako hindi para putulin agad, ibasura agad, itapon agad ang mga taong hindi tumatanggap sa atin kung hindi sila ay i-rehabilitate. Sila ay iligtas, ayusin at bigyan ng bagong buhay. Ngayon, punta tayo sa panahon ngayon. Ayan, ano? Punta tayo sa panahon ngayon. Naturalmente, sa panahon natin ngayon, marami tayong mga taong nagkasala sa atin. No? May mga tao na nanlamang, nandaya, nanakit sa atin. Mga tao na mga walang utang na loob na tinuturing natin. No? Mga tao na tinalikuran tayo, dinaya tayo. Ano minsan ang sinasabi natin pag mainit na ulo natin? Pag galit na galit tayo, nasasabi natin, mamatay ka na sana. Mamatay na sana kayo. Mamatay na buong pamilya mo. Isusumpa mo pa yan, di ba? Isusumpa mo pa. Mamatay na kayong lahat. Tingnan po natin. Pwedeng marinig natin ang Panginoon na nagsasabi din, kagaya ng sinabi sa kanyang mga alagad, hindi nyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Ang Panginoon hindi naniniwala na agad-agad ikokondena, ipapahamak niya ang mga taong nagkasala. Bakit? Dahil naniniwala ang Panginoon na kaya nating magbago, magsimula uli. Kaya natin na ma-rehabilitate. Kaya nating ma-rehab. Ika nga. Ayan. Ano? Hindi ganun agad-agad ang Diyos. Kung ang gagawin na Diyos ay kamay na bakal, kada may magkakasala sa atin, bang, tanggal ka agad, patay ka kaagad. Kada magkakaroon ka ng kasalanan na seryoso, bang, bigla kang nagiging abo na lamang at ikay itatapon na lang, makikita mo nasa impyerno ka agad, wala sa ating maliligtas. Sige nga, meron ba dito makakapagsabing ako na lang ang matitira, Father? Lahat tayo, kahit kami pakapare. Kakatakot, di ba? Pero kasi, yun, malinaw yung sinabi ng Panginoon Naparito ako, hindi para ipahama kayo, ubusin kayo, pulbusin kayo, itapong kayo sa kapahamakan, kundi para ayusin kayo.
panibaguhin kayo at magkaroon ng bagong simula. Di po ba? Ayan. No? Nung nakaraang mga araw, Diyos ko po, Panginoon ko, ang iinit ng ulo natin lahat. No? Sino ba naman di mag-iinit ang ulo? Di po ba? Lalo na pag nakikita mo yung dinanas na miserabling buhay ng mga taong apektado dahil sa baha. Tapos malalaman mo, bilyong-bilyong pera, aba ay pinagpupiyastahan lang ng iilang na nasa pwesto at kapangyarihan. Kaya talagang makakarinig ka ng papatayin, mamatay na kayo mga ganun kayo. Di ba? Diyos ko, talagang sa init ng ulo ng tao, ganun na lamang, no? Yung ating, yung pagliliyab ng ating damdamin para sugpuin, pulbusin, burahin, no? Sa ibabaw ng Pilipinas, balat ng mundo, itong mga taong ito na walang konsensya, no? Walang inisip kundi ang sarili nila, mga ganid, mga makasarili, mga demon. Sabi nga, demonyo kayo, mga ganon, ano? Wala kayong konsensya. Kaya, pero, tingnan natin, paano nga ba natin haharapin ito? Magiging kagaya ba tayo ng mga alagad ni Jesus? Panginoon, gusto mo ba? Pababain natin ang apoy para masunog yung mga congressman at contractor at kung sino mga senador, kung sino po mga yan. Gusto mo ba, Panginoon? Patayin na natin yan. Pulbusin natin. Burahin na natin yan. Buong pamilya niya, sunugin na sa impyerno. Ganun ba dapat? Siguro, minsan, sa silakbo ng damdamin, yung unang bugso ng galit. Siguro, maisip mo yon. Pero, pag mahina-hina, pag medyo lumamig-lamig ng konti, pakinggan naman natin sabi ng Panginoon. Sandali, wait. Hold your horses. Kalma. Baby, kalma. Pakinggan natin sabi ng Panginoon, naparito ako upang iligtas kayo. Upang iligtas kayo. Ayusin kayo at kayo ay bigyan ng bagong buhay, bagong simula. Yan ang pag-asa. Walang tao ang walang kakayahan na magbago sa biyaya ng Diyos. Huwag nating ipatupad yung ganung uri ng panuntunan na sinabi ng mga alagad na kada may malaking pagkakamali, patay ka kaagad. Sunog ka kaagad sa impyerno. Hindi ganun ang trato ng Diyos sa atin. Naroon pa rin ang pag-asa ng Diyos sa atin na kaya nating ayusin, itama, at baguhin, at bigyan ng bagong buhay ang ating mga sarili. Yun ang pamamaraan ng Diyos. We should never wish death to anyone. No? Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang buhay ng kahit sinong tao maging ng buhay natin. No? Ang Diyos, ang pamamaraan niya, ayusin tayo, baguhin tayo, bigyan tayo ng panibagong simula. Amen. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Mananalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo ay bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang makasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan
sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalangin po natin ang ating bansa, lalo na sa panahong ito ng pagkalito, kaguluhan. Nawa, tayong lahat ay magbago. Hayaan natin ng Diyos na ayusin tayo at tayo ay maging daan para sa paghihilom ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamala si San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Jeronimo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hindi po tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay isang nagmamahal na Ama sa atin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno.
O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maikling patalastas lamang po, inaanyayahan po natin ang lahat na dumalo sa espesyal na Mary and the Eucharist exhibit na gaganapin po mula October 1 hanggang October 15 sa Fisher Mall, Malabon. Tampok po dito ang mahigit 100 imahen ni Maria na magbibigay inspirasyon at lalong magpapaigting sa ating debosyon sa mahal na Birhen at sa ating Panginoon sa banal na Eukaristiya. Halina at sama-sama nating damhin ang biyaya ng presensya ni Kristo sa Eukaristiya kasama ang pagmamahal at paggabay ng ating ina, ang mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Maranatha,